Magandang umaga sa ating mga mag-aaral at ngayon ay darako tayo sa lesson 11 ng Gifts of the Holy Spirit at ang ating kasalukuyang tinatalakay ay tungkol sa revelation gifts, yung gifts that reveals something. Natalakay natin una, the word of knowledge, pero hindi natin natapos, kaya doon tayo mag-start ngayon. Pero sa mga napag-usapan na natin o natalakay natin tungkol sa word of knowledge ay napakalaga na maunawaan natin na ang word of knowledge, yung pag-reveal ng Lord sa atin ng kung ano yung nasa isip ng Diyos tungkol sa kasalukuyan or nakaraan ng isang tao, lugar o bagay. Ito ay hindi pinipilit na mag-manifest kasi may mga nakita nila na ito ay regular na nag-ooperate sa ministry of a prophet kasi nga equipment sa kanila to stand in the office of a prophet. Kung talagang tinawag sila as a prophet, ay regular itong nag-ooperate sa kanila. Ang kailangan lang nila ay maintindihan yung ministerial ethics na tinatawag o Christian ethics na sa ganun ay yung mga revelation na kanilang natatanggap ay hindi mag-create ng strife or division among the body of Christ or hindi mag-create ng hatred sa hidwaan sa mga magkakapatid sa Panginoon o magkakapatid in the flesh. Kasi pag hindi ethical yung pag-deliver ng message ay nakakasira ng relationships. So, dapat maging maingat doon yung prophet. Pero ang word of knowledge ay pwede itong mag-operate sa isang individual believer na open sa Holy Spirit na siya ay makipag-flow. Subalit ito ay as the Spirit wills, tulad ng nabanggit ko na kanina, hindi natin ito pwedeng pilitin. Hayaan natin ang Holy Spirit ang siyang mag-move, na hindi yung mga pwedeng pilitin na please Holy Spirit, please. Kasi once na ginawa natin to by force, dahil gusto nating magamit ng Lord sa word of knowledge, kadalasan ang mga gumagawa nito ay nauuwi sa familiar spirit. Hindi nila namamalayan na wini-welcome nila ang evil spirit to operate sa kanilang buhay. Kaya ito ay wala ng pagkakaiba sa mga manghuhula, sa mga tawag dito mga fortune teller na tinatawag, mga yung nga manghuhula, yung sa mga horoscope, mga ganon. So, hindi natin dapat ito gawin sa banal na espiritu. Napilitin natin siyang mag-operate kahit wala yung unction or the anointing to operate. Okay, so ang word of knowledge, tingnan natin yung mga different ways kung paano ito nag-ooperate or nagmamanifest. Una, siyempre, natalakay natin last lesson na nag-operate, nagmamanifest ang word of knowledge through a vision. Sometimes bukas ang mata, sometimes nakapikit, but you are seeing something. Okay? So, ito ay vision. Pwede rin mag-manifest siya through a dream. Pero hindi natin pwedeng hingiin sa Lord na kita siya sa atin sa panaginip or gabayan niya tayo sa panaginip. Hindi natin pwedeng gawin yon dahil ang Holy Spirit siya yung guide natin sa New Testament. But nag-ooperate ang gift, isa sa mga gifts of the Holy Spirit, which is word of knowledge, nag-ooperate siya through a dream. Pero as the Spirit wills, hindi natin pwedeng pilitin, hindi natin pwedeng paghandaan na mamaya
kailangan managinip ako, kaya maghahanda ako. Hindi pwede kasi ito ay bigla na lang as the Spirit wills. So meron siyang pwedeng i-reveal na word of knowledge, nakaraan o kasalukuyan ng isang tao, lugar o bagay through a dream, pero hindi natin ito dapat pinipuwersa na mangyari. Pwedeng through a message from an angel. At makikita natin yung Old and New Testament na may message na sinabi ang angel as a word of knowledge. Kagaya na lamang sa kay Joseph, no? In a dream, nangusap siya tungkol kay Mary. Siya ay magbubuntis. Pero hindi siya ang nakabuntis, magbubuntis siya through the Holy Spirit. And then nung nanganak na si Mary, may mga times na nangusap ang Lord kay Joseph sa plano ng hari. So yan ay word of knowledge kasi yung kasalukuyan na iniisip ng tao ay na-reveal sa kanya. Kaya natakasan nila yung possible problem na mangyari. Na kung hindi sila sumunod sa word of knowledge na yon ay magkikreate siya ng problema. At syempre, pag may problema, may stress siya. So, hindi lang kay Joseph. May mga iba pa na through message from an angel ay nagmanifest ang word of knowledge. Nagmamanifest din ang word of knowledge through a gift of prophecy. And sometimes mag-i-start siya sa simple gift of prophecy, pero andoon yung unction to prophesy, andoon yung anointing to prophesy. So, ang kanyang sinasabi una is to comfort, to edify, to exhort the people, and then dire-diretso siya dahil nandun yung anointing to prophesy, hindi mamaya meron ng word of knowledge pala. So, may mga times na nangyayari yung ganon. So, through a gift of prophecy, nagmamanifest ang word of knowledge. And sometimes through the interpretation of tongues. Ang interpretation pala ng gift of tongues na nag-operate ay meron siyang revelation, which is the word of knowledge. So, ngayon titignan natin yung mga word of knowledge in operation sa Old Testament. Unang example natin dyan sa Old Testament, hindi na natin bubuksan yung mga ibang bubuksan natin. Pero ang isa sa mga word of knowledge in operation ay kay Samuel. Kay Samuel, nung tungkol ito sa nung bago tawagin nung tatawagin na ng God si Saul bilang hari, unang hari ng Israel. At sa time na yan, hinahanap niya yung kanyang donkey. Makikita niyo yan sa 1 Samuel chapter 9. So, basahin niyo na ng buong kwento yan. At through Samuel ay nasabi kay Saul, after nasabihin sa kanya yung message about his calling, sabi dito sa verse 20, 1 Samuel 9:20, sabi niya, and as for thine asses, sabi niya, yung donkey, that were lost 3 days ago, set not thy mind on them, for they are found. So yung nawawala ay donkeys. At nag-aalala ito si Saul dahil pag-aari ito ng kanyang tatay. At mahalaga yung donkeys na yun sa kanila, assets nila yun. Dahil sa unang panahon yan, mga assets natin assets nila. So, nung sinabi ng propeta kay Saul, ang message ng God sa kanya, and then mayroong word of knowledge na yung pinag-aaburiduhan niyang donkeys na nawawala ay nahanap na pala. So, paano nalaman yun ni Samuel? Wala namang nag-text sa kanya dahil wala pa namang cellphone sa time na yun. Wala nag-chat sa kanya na nahanap na yung donkeys. Nahanap na yung mga donkeys. Walang nag-text sa kanya ng gano'n. Nalaman niya yun supernaturally. Paano niya nalaman yon? Through the operation or manifestation of the gift of the word of knowledge. Yung knowledge na yun, hindi nakuha sa pag-aaral.
Hindi yan nakuha sa Bible school yun. Hindi yan nakuha sa searching and meditating the scripture. Hindi yan nakuha sa pamamagitan no. It's as the Spirit wills revealed to him through the gift of the word of knowledge. And then susunod dyan tungkol naman kay Saul na hinahanap siya ng mga tao. And then ni-reveal ng God sa mga tao. And then nalaman nila kung nasaan si Saul sa next chapter na. So hindi na natin bubuksan. Pero titinan natin yung word of knowledge, o hindi pa rin natin bubuksan to, pero dadaanan natin, papasadaan natin. Word of knowledge kay Elijah. Kung maalala ninyo, si Elijah sa 1 Kings chapter 19, doon sa chapter 18, nagkaroon ng encounter sa mga prophets of si Baal, yung propeta Baal. Prophets ni Baal, no? Yung mga propeta ni Baal. Ngayon, yung mga propetang ito, I think they are 400 prophets ata yan, 400 prophets, na natalo sila sa showdown, sa encounter kay Elijah. So, natalo sila, and then tapang ni Elijah. Sa time na yun, okay lang yung ganong pangyayari. And then, pinatay niya lahat yung mga prophets na ito. And then, nalaman ni Jezebel ata yan. Nalaman ni Jezebel, then nagbigay siya ng banta kay Elijah. At papatayin daw niya si Elijah. At tinan niyo kung gaano ka-powerful ang babae, yung influence ng babae. Kakatapos lang niyang labanan yung 400 prophets ni Baal, isang babae lang na nagbigay ng banta sa kanya, natakot. So, tumakbo siya at nagpunta siya nagtago sa isang kuweba. And then doon sa kuweba, umiyak siya. At kune-question ang Lord. So, sabi niya, bakit ako na lang? Mag-isa na lang akong propeta na lumalaban sa kanila. Then, ang sabi ng God sa kanya doon sa 19:18, 1 Kings 19:18, sabi ng God said, "No, you aren't the only one left. I have 7,000 people reserved to myself." So, yung information na ito, na mayroon pa palang 7,000 people reserve na katulad ni Elijah din na lumalaban sa mga masasamang pananampalataya, naninindigan sa tamang pananampalataya. Akala ni Elijah mag-isa na lang siya. Hindi alam ni Elijah na meron palang naka-reserve na iba. At yung knowledge na ito, na nalaman niyang meron pang 7,000 na naka-reserve na tulad niya na may kaparehas na espiritu, that is an operation of the word of knowledge. Kasi paano niya malalaman yan? Nasa kuweba siya. So, ni-reveal ng God sa kanya, that is an operation of the word of knowledge. Yung kasalukuyang ginagawa ng Diyos na nag-reserve siya ng 7,000 prophets na makakasama ni Elijah ay ni-reveal kay Elijah. Okay, so another operation of the word of knowledge ay kay Elisha. Dito sa 2 Kings. Tingnan natin to sa 2 Kings. So ito yung gusto ko kasi kaya gusto kong buksan natin ito sa 2 Kings chapter 5. Ito ay tungkol kay Elisha. Operation of the word of knowledge kay Elisha. Dahil ito ay tungkol sa pag-expose ng, sabi nating, hypocrite or liar or dishonest. Dahil sometimes ang word of knowledge nag-ooperate siya to expose sin. Okay, so sa 2 Kings chapter 5,
ang pangyayari dito si Naaman. Si Naaman ay ano siya, meron siyang leprosy. At siya ay pinagaling ni Elisha through the manifestation of the gifts of healings. So nagmanifest ang gifts of one of the yung kasi gifts plural siya kasi and healings plural siya, kaya marami kasing ways ng Holy Spirit to heal a person, kaya gifts of healing. So sabi natin singular, nagmanifest ang gift of healing kay Elisha at gumaling si Naaman. At tuwang-tuwa si Naaman dahil syempre incurable yon, yung leprosy, lalo sa kanilang time, no? Incurable siya. So tuwang-tuwa si Elisha, nag-offer siya ng pera. Nag-offer siya ng pera kay Elisha. Pero tinanggihan ni Elisha. Ayaw tanggapin ni Elisha. So, ganito ang nangyari. So, tinan natin yung verse 21. Chapter 5, verse 21. Sabi niya, so Gehazi pursued Naaman. Si Gehazi, siya yung sekretary ni Elisha. Nakita ni Gehazi yung amount na ini-offer kay Elisha. So, nanghinayang siya. So, Gehazi pursued Naaman. When Naaman saw him running after him, he got down from the chariot to meet him and said, is all well? And he said, all is well. My master has sent me, saying, indeed, just now 2 young men of the sons of the prophets have come to me from the mountains of Ephraim. Please give them a talent of silver and 2 changes of garments. So Naaman said, please take 2 talents. And he urged him and bound 2 talents of silver in 2 bags with 2 changes of garments and handed them to 2 of his servants. And they carried them on ahead of him. When he came to the citadel, he took them from their hand and stored them away in the house. Then he let the men go, and they departed. Now he went in and stood before his master. Elisha said to him, where did you go, Gehazi? And he said, your servant did not go anywhere. Then he said to him, did not my heart go with you, with the man turned back from his chariot to meet you? Is it time to receive money and to receive clothing? So ito na yan nangyari na. Hindi alam ni Elisha kung saan pumunta si Gehazi. In the natural, hindi niya alam yun. Hindi niya alam yung pinaplano ni Gehazi nung umalis si Naaman. So, paano yun na si Elisha nakaupo lamang siya doon sa kanyang bahay, pero nakita niya kung ano ang saktong ginawa ni Elisha? O hindi niya alam ang sakto kasi nagtanong siya eh. So, mayroong word of knowledge tungkol sa ginawa ni Gehazi. And then nagsisinungaling si Gehazi sa kanya. Wala akong pinuntahan, sabi niya. Sabi ni Elisha, hindi ba alam na sumama ang aking puso sa'yo? Sumama ang aking espiritu sa'yo. And then nalaman ni Elisha through the word of knowledge na kikinuha niya yung pera kay Gehazi. So, yan ay supernatural knowledge na dumating kay Elisha. Walang nag-inform sa kanya. Walang nag-send ng information kay Elisha through social media. Pero bakit niya nalaman yung ginawa ni Gehazi? So that is an operation or manifestation of the gift of the word of knowledge. Supernatural. That is supernatural. Okay, so makita natin sa Old Testament yung operation ng word of knowledge marami through the prophets ministry. Kasi nga, ito ay kasama lagi ng ng mga tinawag ng Lord na prophets.
Yung word of knowledge kay Elisha regarding Syria. No? So, hindi ko na, para hindi tayo matagalan din, gusto kong tapusin yung revelation gifts ngayon. Ang nangyayari sa 2 Kings chapter 6, so sulat nyo na lang, 2 Kings chapter 6 verse 8 to 12, nagko-complain diyan yung hari ng Syria kasi lahat ng plano nila against Israel ay para bang laging may nagbibigay ng information sa Israel kasi lahat ng plano nilang pag-atake, na-ambush sila. Inisip tuloy ng hari na mayroong nagtatraidor sa kanila. Pero sabi ng isang sundalo, walang nagtatraidor. Mayroon silang propeta, si Elisha. Lahat ng mga plano natin ay ipinaparating, nalalaman niya, tapos ipinaparating niya sa hari ng Israel. Kaya inuunahan nila tayo doon sa plano natin. So paano na nalaman ni Elisha yung plano ng mga kalaban? In the natural, hindi niya malalaman yun dahil hindi naman siya talaga official na spy. Pero nalalaman niya mismo yung information kung ano ang mga saktong plano nila. Or hindi man sakto, pero may mga tips na nakukuha lagi ang mga Israelites, yung mga Israel soldiers. At ang nagiging dulot nito ay tagumpay. Kasi pag nag-operate ang word of knowledge, tapos sinunod mo, may kasunod yan na tagumpay. So, paano na nalaman ni Elisha? Wala pa namang social media para mayroong magtiktik sa kanya. Pero supernatural, by the Holy Spirit, through the operation of one of his gifts, the word of knowledge, nalaman ni Elisha ang plano ng mga Syrian soldiers. The word of knowledge sa buhay ni Jesus Christ. Kung maalala ninyo, nung si Jesus Christ pumunta siya sa Jacob's well, and then mayroong babae na umigib ng tubig, and then nagkausap sila ni Jesus Christ, at ang sabi ni Jesus Christ sa kanya, humayo ka at tawagin mo ang iyong asawa. Ang sabi ng babae ay sa verse 17. John chapter 4 verse 17. The woman answered and said, I have no husband. Jesus said unto her, Thou hast well said, I have no husband. For thou hast had 5 husbands, and he whom thou hast is not thy husband. So, paano nalaman ni Jesus Christ na nagkaroon na pala ng 5 asawa ang babaeng ito, samantalang first time niyang ma-meet? First time niyang ma-meet. Hindi pa niya nai-stalk ito. Pero bakit nalaman ni Jesus Christ nagkaroon na pala siya ng 5 asawa? Hindi natin alam kung yung 4 namatay or talagang iniwan niya, pinagpalit. Pero yung siya'y nagsisinungaling na wala siyang asawa, nag-manifest ang word of knowledge kay Jesus Christ through the Holy Spirit. Kasi at this time, si Jesus Christ, human siya. Tao siya sa time na ito. Pero nalaman niya, bakit niya nalaman? Kasi nag-operate ang word of knowledge. So pag nag-operate talaga ang word of knowledge, meron kang nalalaman na sikretong malupit ng tao, nalalaman mo. Lalo na kung ang sikretong ito ay nagpapahirap sa kanya, struggle niya ito sa buhay, mahirap niyang i-overcome ito, then it's possible na ang Lord gusto kanyang tulungan at kailangan mo ng special ministry from someone na tinawag niya na natutulong sa'yo. Kaya mag-ooperate yung word of knowledge para i-reveal sa kung sino mang nais ng Lord na pag-revealan ng knowledge na ito, word of knowledge na ito. Okay, so dito ay kaya nga pala si word of knowledge kay Peter about kay Ananias and kung maalala niyo sa Acts chapter 5, yung nagbenta ng lupa itong si
Ananias and Sapphira na dapat ay idodonate sa church. So, hindi natin alam kung may arrangement na doon. Hindi natin alam. Baka naman hindi nila mabenta. Pero na nag-promise silang ibibigay nila sa Lord doon na benta. Hindi natin alam. Pero, sa madaling sabi ay yung bahagi ng kanilang pinagbentahan ay itinago. O maaring yung lupa na yon ay donated na. Tapos, ibinenta. At kung ito ay donated na, so dapat ito ay para sa church lahat. Pero dahil nung nahawakan na nila yung pera, natukso sila na ang ibang bahagi doon ay itabi. At hindi alam ito ni Peter, naturally. Hindi niya alam ito. Pero nag-operate ang word of knowledge at nalaman niya na si Ananias and Sapphira ay itinabi pala yung ibang bahagi ng pinagbentahan. And, may mga hindi maganda na ang kinauwian. So, yun, ang ni-reveal kay Peter ay yung kasalukuyang kasalanan ginawa ni Ananias and Sapphira. At sa akin naobserbahan, maraming beses ko na rin nakita yan na on the spot, hindi naman kilala yung minister, pero may mga ni-reveal siya na ginagawa ng isang tao at dahil sa ganito na nakaka-bless, dahil na-restore yung tao, may mga lack of knowledge na mga ministers naman na akala nila anytime pwede nila itong gawin. So ina-assume nila na lahat ng nagfa-flash sa isip nila ay operation ng word of knowledge. At ang problema kung ang mga ministers na ito ay wala silang ethics, then sisirain nila ang body of Christ. Sisirain nila ang church ng Panginoon kung mag-ooperate sila in the flesh. Hindi lahat ng sumasagi sa isip mo, hindi lahat ng mga nararamdaman mo ay galing sa Holy Spirit. You need to make sure that it is the Holy Spirit. Sa mga prophets, pero pati mga individual believers. So we need to sharpen our discernment, our spiritual sensitivity to listen to the Holy Spirit. Yan. So, kung may nagbigay sa inyo ng word of knowledge, prophecy with word of knowledge, pag may nagbigay sa inyo yan at wala namang katotohanan sa buhay niya, then you don't need to receive it. So, then pag tayo naman ay mayroon namang unction na, kasi alam mo, pag ikaw ay gusto niyang gamitin, may unction on the inside of you, pero natatakot tayo, nahihiya tayo, o hindi natin alam kung paano, ang dahilan yan ay nagpapakita yan na kulang pa tayo ng closeness sa Holy Spirit. Hindi pa natin pa talaga siya na nakikilala ng lubusan. Hindi pa natin talaga nasusundan yung bawat udyok niya sa atin. Dahil sa, siguro busy tayo sa maraming bagay. Mas naririnig natin yung boses ng kapaligiran, boses ng ating sariling kagustuhan, kaysa sa boses ng Espiritu Santo. Pero pag nalaman natin cooperate sa Holy Spirit every day of our life. For example, sa pagbabasa ng Bible, following Him, listening to Him, kung saan tayo niya gusto lead na magbasa, what kind of message yung kailangan nating pakinggan sa araw na ito, relying on the Holy Spirit about that. Ano mga kailangan natin ipag-pray sa araw na ito, relying on the Holy Spirit. Kapag ginagawa natin practice yan every day, then your spiritual sharpness or spiritual sensitivity ay mahahasa yan. Hanggang sa when it comes to the operation na ng word of knowledge, then alam mo na siya yon. Kasi na-train ka na to follow Him every day of your life. Okay, so that's the word of knowledge. Then the next
revelation gift is the word of wisdom. The word of wisdom. So, ang word of wisdom, muna sa lahat, gusto kong emphasize muna sa inyo na the word of wisdom is not the wisdom we use in the affairs of life. Hindi ito yung mga ginagamit natin para dumiskarte sa buhay. Kasi if you are full of wisdom, you are wise. Wise ka sa strategy sa business, wise ka sa strategy mo sa kung saan ka tinawag ng Lord. That's not the word of wisdom. Kasi yung word of wisdom na tinutukoy dito it's a gift, hindi na-acquire. Yung wisdom na kailangan natin sa buhay, na-acquire yon, pinag-aaralan yon. Okay? Pero yung word of wisdom as one of the gifts of the Holy Spirit ay as the Spirit wills. Kusa na lamang kanyang gagamitin na yan, sa bagay na yan, sa gift na yan. So, kung ang the word of knowledge ay past and present yung nare-reveal niya, the word of wisdom naman is a supernatural revelation by the Spirit of God concerning the divine purpose and plan in the mind of God or in the mind and will of God. So this is about the purpose and plan in the mind and will of God. So kung ito ay plan, ibig sabihin, yung i-reveal ng Holy Spirit sa'yo is about the future. Yung gagawin pa lang. While word of knowledge ay yung ginawa na o ginagawa sa kasalukuyan. Word of knowledge, i-reveal niya yung ginawa o ginagawa. While word of wisdom, i-reveal niya yung gagawin pa lang. So ito ay in the future. At pwedeng mag-operate ng sabay or magkasunod yung word of knowledge and then andyan ang operation ng word of wisdom. Tulad ng si Apostle John nang siya nasa Isle of Patmos, nag-operate ang word of knowledge, nalaman niya yung kasalukuyang nangyayari sa 7 churches of Asia Minor. Na-exile siya, nandun siya sa isla, pero nalaman niya yung kondisyon ng 7 churches sa city. Hindi niya sila kasama, pero nalaman niya yung kondisyon. Matindi 7 churches. Nalaman niya ang kondisyon ng 7 churches, matinding revelation yun. Hindi lang isang church. 7 churches, nalaman niya ang kondisyon nila. At sa 7 churches na ito, yung present na ginagawa nila, after na ni-reveal yun kay John, then meron siyang word of wisdom in operation kasi sinabi niya yung possible na mangyari if they will not repent. Yung mangyayaring yun, if they will not repent, that is word of wisdom. Kasi paano malalaman yon ni Apostle John? Hindi niya tinansya yon. Nalaman niya na kapag hindi nag-repent yung 7 churches na ito, may kahinatnan sila. At yung kahinatnan nila, yung mangyayari sa future nila, ay, paano nalaman yun ni Apostle John? It's through the operation or manifestation of the word of wisdom. Nalaman niya yung mangyayari in the future. That is an operation or manifestation of the word of wisdom. Si Ananias, isa sa mga Ananias, Acts chapter 9, verse 10 to 16, na talakay natin to nakaraan pero ang na-emphasize ko lang is the word of knowledge. Nag-operate kay Ananias about sa kasalukuyang kondisyon ni Apostle Paul. While kay Apostle Paul, nakita niya yung gagawin ni Ananias sa kanya, that is an operation of the word of wisdom. And then nung siya ay nakita na ni Ananias, nung pinag-pray na siya, verse 15, Acts chapter 9, verse 15, "But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name," or ito yung pupuntahan pa lang niya, no? Sabi niya, "For he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. For I will show him how great things he must suffer for my name's sake." So, hindi lang ipagpipray na si Apostle Paul ay
mabuksan yung kanyang physical eyes at hindi lang siya ipagpipray para siya ay mapuspos ng Espiritu Santo, kundi iparating yung message na ito na mangyayari sa future ni Apostle Paul. O Saul pa siya sa time na yon. Pag naging apostle na siya, sasabihin ni Ananias yung mangyayari sa kanya na mga trials. So anong purpose nun? Siyempre, para si Saul ay maging aware siya na in the future ay ganun pala mangyayari. So prepared na prepared tuloy si Apostle Paul. Kung titinan niyo ang kanyang ministry, prepared na prepared siyang mamatay. Hindi siya takot mamatay. Kasi sa una pa lang ng araw na siya ay pinagpray para mapuspos, confirmation of his calling through Ananias, ay sinabi na ni Ananias sa kanya kung ano ang pwedeng mangyari sa kanya pag siya ay sumunod na sa tawag ng Diyos sa kanya. So ito ay nalaman ni Ananias through the operation of the word of wisdom. May word of knowledge, nalaman niya kung nasaan si Saul, nalaman niya kung anong ginagawa niya sa time na yon. That's the word of knowledge. And then nalaman niya kung ano yung magiging future ni Saul. And that is the operation of the word of wisdom. Okay? So, another operation of the word of wisdom kay Philip. Si Philip, dito sa Acts chapter 8 verse 26 to 29. So dito naman, hindi na natin bubuksan, pero isulat nyo yung verse. Pero dito, nagbigay ng instruction yung angel naman. So, kung ang word of knowledge ay pwede siyang mag-manifest through a message from an angel, ganun din ang word of wisdom. Kasi dito kay Philip, word of wisdom, nag-operate siya at angel ang nagparating sa kanya dahil ang sabi ng angel sa kanya sa verse 26, "Arise and go toward the south and to the way that goeth down from Jerusalem and to Gaza, which is desert." So, may message yung angel sa kanya. Pinapapunta siya sa isang lugar. So, yan ay mangyayari pa lang. Sinabi ng Lord sa kanya yung lugar na pupunta niya, which is desert. Yan, choice ni Philip yan kung siya susunod o hindi. And in verse 29, sabi niya, "Then the Spirit said unto him, Go near and join thyself to the chariot." So, ito na yung message, yung word of wisdom in operation kay Philip, hindi minsanan. Sometimes kung sa atin mangyayari ito, magde-doubt tayo pagdating natin doon sa isang lugar na kung saan tayo pinapunta, anong susunod na gagawin? Kasi word of wisdom nga lang yung dumating sa kanya. So, kung word of wisdom, hindi siya kumpleto. It's just a word. Or few words. So, pwedeng mag-doubt si Philip pagdating niya doon sa desert. Ano namang susunod mangyayari dito? And then, merong next instruction uli sa kanya. So, yan ay operation of the word of knowledge. Kung pupunta tayo sa sa Old Testament, yung ni-reveal ng God kay Noah na parating yung baha. That is an operation or manifestation of the word of wisdom kasi mangyayari pa lang. And then my message na kapag magre-repent sila, pwede silang maligtas. So, dalawang pwede maging future nila kung sila sumunod lang. Isa sa dalawa doon ang mangyayari. It's either maliligtas sila or hindi. Depende kasi meron tayong tinatawag na conditional word of wisdom. Kung malala nyo si Joseph, nung ininterpret niya yung dream ni Pharaoh, na magkakaroon ng 7 years famine and 7 years prosperity, yan ay mangyayari pa lang in the future. At ang purpose nun kung bakit ni-reveal ay para makapaghanda sila. Parating pa lang yung famine, prepared na sila kasi dumating na yung message through Joseph. At paano nalaman ni Joseph yung future? Meron bang nag-message sa kanya from the future? Wala. It's an operation or manifestation of the gift of the word of wisdom as the Spirit wills.
Matindi pag nag-ooperate yung gift na ito. The revelation gifts. Gifts that reveal something. Matindi to. No? Kaya nga yung mga iba napipilitan silang parang persahin na mag-operate. And that will open to an evil spirit. Kay Prophet Agabus, no? Yung possible na mangyari doon sa barkong sasakyan, or hindi, yung possible na mangyayari sa Acts chapter 21, kay Apostle Paul naman ito. Sabi niya, and as Acts 21 verse 10, and as we tarried there many days, there came down from Judea a certain prophet named Agabus, verse 11, and when he was come unto us, he took Paul's girdle, and bound his own hands and feet, and said, Thus saith the Holy Spirit, So shall the Jews at Jerusalem bind the man that owneth this girdle, and shall deliver him into the hands of the Gentiles. Kung paano itinali ni Agabus yung handkerchief ni Paul, then ganun din ang gagawin sa kanya, doon sa kanyang pupuntahan. Paano nalaman yun ni Agabus? Paano nalaman ni Agabus yung mangyayari sa future ni Paul? It's because of the manifestation of the word of wisdom. Yan, si Paul, ito naman tungkol sa barko na sasakyan. Acts 27 verse 10, sabi niya, I perceive that this voyage will be with hurt and much damage. Bago pa lang umalis yung barko, sabi ni Paul, ramdam ko, sabi niya, na-discern ko na ang barkong ito masyadong magkakaroon ng shipwreck, sabi niya. Masyadong grabe yung damage, sabi niya. Yan ay choice nila kung tutuloy pa rin sila o hindi. Kung hindi sila tutuloy, at yun nga ang gusto ng Lord, so na-save sila through the word of wisdom. Pero kung sila ay tutuloy, then at least prepared sila sa pwedeng mangyari. At nangyari nga. Acts 27 verse 23, There stood by me this night the angel of God, whose I am and whom I serve, saying, Fear not, Paul, God hath given thee all them that sail with thee. So, word of wisdom naman ulit ang dumating kay Apostle Paul kasi tumuloy yung kanilang biyahe. So, nagpalaot pa rin sila, no? And then, nung matindi na yung bagyo, then merong word of wisdom ulit kay Apostle Paul na huwag siyang matakot kasi walang sino mang kahit isa sa kanila ang mamamatay. So, paano nalaman ni Apostle Paul yan? Na walang mamamatay sa kanila samantalang kasagsagan ng bagyo. It's through the operation of the word of wisdom. So, meron tayong conditional words of wisdom na sinabi ko kanina sa buhay ni Hezekiah. Dito sa 2 Kings chapter 20 verse 1. 2 Kings 20 verse 1. So, ang nangyari dito, si Hezekiah ay mayroong word of wisdom through Isaiah. Through Isaiah, word of wisdom is mamamatay na si Hezekiah. Mamamatay na siya. So, Isaiah, yung word of wisdom na si Hezekiah mamamatay na. Paano nalaman yun ni Isaiah? Wala pa namang high-tech na pag-diagnose sa mga may sakit noon. So, paano malalaman yon na sigurado na siyang mamamatay? It's through the operation of the word of wisdom. So, sabi sa 2 Kings 20 verse 1, Set thine house in order, for thou shalt die and not live. So, at least may good purpose siya na pinarating kay Hezekiah na mamamatay na siya, kaya dapat na niyang ihanda ang kanyang pamilya. At hindi lang ihanda ang kalooban ng pamilya, damdamin ng pamilya, kundi kung mayroon pang mga dapat isettle na para pag alis ni Hezekiah ay hindi maistorbo ang kanyang pamilya. Maaaring ganoon. And then, ang ginawa ni Hezekiah ay tumalikod siya humarap siya sa pader at nagpray ng napakamasinsin na prayer. And then,
Nakibargain siya sa Diyos and then nangusap pang Diyos kay Isaiah. Sabi mo, hindi pa siya mamamatay. Magkakaroon pa siya ng 15 years na karagdagan. So that is a word of wisdom ulit. So, conditional. Yung una, siguro kapag si Hezekiah hindi siya nakipag-bargain sa God, then maaaring tuloy na yung word of wisdom na mamamatay siya. Pero nakipag-bargain siya sa Diyos, and then another word of wisdom. So, another 15 years. Fruitful 15 years kang mabubuhay. Para nalaman yun ni Isaiah? It's through the operation of the word of wisdom. Sa time ni Jonah, pinarating ng God kay Jonah yung mangyayari sa Nineveh. Yung isang city ng pangalan ay Nineveh. Kapag hindi sila mag-repent, hindi sila makikinig sa preaching ni Jonah, then judgment ng God ay darating. So, paano nalaman yon ni Jonah? It's through the operation of the word of wisdom. Although hindi sumunod si Jonah, pero in the end, ay doon pa rin siya nauwi. So, paano nalaman ni Jonah yung kondisyon ng kondisyon ng Nineveh? Through the operation of the word of knowledge, nalaman niya ang kondisyon nila. And then, yung mangyayari kapag hindi sila nag-repent, that is the word of wisdom. So, that is a combination of the word of knowledge and the word of wisdom. So, di ko alam kung matatapos ko ang discerning of spirits kasi 15 minutes na lang. Sa susunod na lang natin topic, yung discerning of spirits. Pero tatapusin ko sa isang testimony, yung ating napag-aralan sa word of wisdom. Kasi nung mga nakaraang buwan, may bumisita sa akin dito na isang pastor at siguro ang iba sa inyo, kilala ninyo yung kanyang mga members na nag-aral sa Rema. Kung maalala niyo si Sir Charles. Pastor ni Sir Charles, yung pumunta dito. Yung pastor niya kasi noon ay siya yung nagdala sa akin sa church nila dahil backslider ako nung high school ako, and then pagdating ng fourth year high school, may nag-evangelize sa school, at isang nag-evangelize sa school na yun ay yung church nila ni Pastor Frank, yung pastor ni Charles. So, na-invite kami na mag-attend sa mga Bible studies hanggang sa pinagbawalan yung mga pumupunta sa school na mga nagtuturo. And then, ang nangyari is tinrain nila yung mga estudyante na sila na lang ang mag-handle ng Bible studies. Pero, syempre, alam mo na yung high school ay kaunti yung time sa mga ganyan. Pero, at least may konting training sila, Pastor Frank noon. And then, ako mismo ay dinala niya. Actually, sa time na yon, nung nag-Bible study si Pastor Frank, o nag-Bible study kami kasama si Pastor Frank, habang sinusundan ko yung lesson sa Ephesians chapter 4, nangusap ang Lord sa akin sa Ephesians 4:11. Yan ang second verse na naging paborito ko, second to John 3:16. Naging favorite ko in John 3:16 dahil sa Sunday school sa church. Tinuturo lagi sa mga bata. So yan lang ang alam kong verse noon. Yan lang alam kong i-recite noon. Yan lang ang aking memory verse noon. And then pagdating ng fourth year high school, ang sumunod na naging memory verse ko is Ephesians 4:11. At hindi ko alam sa time na yun bakit Ephesians 4:11. Kasi yung Ephesians 4:11, nandoon yung apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. And then nung ako ay nag-Bible school na, doon ko na-realize kung bakit ang ni-reveal ng Lord sa akin sa Bible study na yun is Ephesians 4:11. Hindi naman yung lesson. Pero nangusap ang Lord sa akin. Kaya yun, ipinagpapasalamat ko yan kay Frank kasi sa tulong niya ay narinig ko yung tawag ng Lord. And then dinala niya ako sa church nila sa Dagupan City. Sa time na yon, yung Jesus Reigns Ministries. Doon kami nag-attend high school. At may ilan kaming nadala din doon ng mga high school students. And then dumating yung time na nalamig kami ulit.
Nalamig kami ulit. Kasi alam niyo na yung high school. No? At yung time na ako ay nagbalik sa kasi naglayas ako noon, naglayas ako sa bahay. Then problema nila ako. At nung naglayas ako ay hindi na ako hinanap ng magulang ko. Siguro, yan ang pagkakaalam ko kasi pero siguro pinag-uusapan naman nila kung paano gagawin nila sa akin. Dahil naglayas ako, hindi ko alam kung saan ako pumunta. So mayroong yung sister ko, yung isang sister ko, sa time na yon may nanliligaw sa kanya na tumutulong sa church. Church worker siya. So pinuntahan nila ako, na-trace niya kung nasaan ako, pinuntahan nila ako. Then habang nagsishare sila sa akin, iyak na ako na iyak na ako na iyak. So umuwi ako, sa madaling sabi, umuwi ako, and then dinala ako sa church nila, and then doon sa church nila, nakita ko ang manifestation ng gifts of the Spirit in a regular basis. Pero siyempre dahil bata pa yung church, sa gifts of the Spirit na ito, hindi pa sila masyadong na-educate sa gifts of the Spirit, so ang daming mga error, ang daming mga maling manifestation of the Spirit. So sa akin, pinipili ko yung mga tama. Pero talaga mas maraming mali. At dinala ko si Frank doon. At nahiya lang niya sabihin sa akin kasi siya mismo na-obserbahan niya maraming mali. Pero ang nagustuhan niya kasi yung isang teacher doon ay word of faith. Nagtuturo siya talaga ng faith at nagustuhan ni Frank yung yung message na yon. So, sa madaling sabi, dinala ako ni Frank sa church nila, nanlamig kami, siya naman ang dinala ko. And then dumating yung time, nag-decide ako. Sabi ko, Frank, ayoko na doon sa church na pinupuntahan ko, masyado ng extreme yung kanilang pakikipag-flow sa Holy Spirit about the gifts of the Spirit. Hindi na ako ma-agree, sabi ko sa kanya. So mag-start na ako ng hindi ko sabi mag-start ako, pero yun, in-inform ko siya na lilipat na ako. Pero nag-start ako. Sa time na yun, nakapag-start na ako. Kasi, tamang-tama, nilid na ako ng Lord na mag-Bible study sa northern part ng northeast ng Santa Barbara. At yun na yung time na mayroon na siyang direction sa akin na lahat ng mga napatanggap ko ay i-gather ko sila not just for a Bible study, but for a worship service na. At na-invite ko pa yung teacher na sinasabi kong Word of Faith. Naging guest speaker pa namin siya sa first anniversary namin. Hanggang sana, nung nalipat na kami ng bayan ng Santa Barbara, nalaman ni Frank na nandun na kami. So, anong nangyari, madalas akong binibisita ni Frank. And then, pag nandun siya, sharing about faith, pinag-uusapan namin yung mga nababasa ko about Jerry Savelle, about Kenneth Hagin. Yung galing ako sa Rema nito eh. So, sinishare ko sa kanya ang mga bagay na yon. Then, blessed na blessed siya. And then, sa mga Bible study, sa prayer meeting, ay tinatimingan niya ako na nagkakandak nun. And then, isang araw, pumunta siya doon, hapon. Nakalimutan ko na ito actually. Pinaalala niya na nagpunta siya dito last month. Ayan, kasi nagbabalak siya ng word explosion sa church nila. Ang gusto niya, ang topic is faith. At gusto niya akong i-invite doon para mag-preach about faith sa gathering nila. Pero sa ganitong panahon, medyo mahirap mag-organize ng mga ganong event. So, anong nangyari? Pinaalala niya sa akin. Sabi niya, nakalimutan ko na talaga. Pinaalala niya, kung naalala mo, Paul, sabi niya, kasi yung tawagan namin, walang pastor. Pag may mga nakakarinig lang, saka kayo magtatawagan ng pastor. Pero pag walang nakakarinig, first name yung tawagan namin. Kung maalala mo, Paul, sabi niya, isang hapon nagpunta ako. Hindi ko purpose talagang pumunta dito kasi meron siyang bibisitahin kamag-anak. Pero napunta ako dito, sabi niya. And then, nagkwentuhan tayo ng konti lang, tapos bigla akong nagpaalam na sa'yo na alis na ako. Pero nung paalis na ako, sabi niya, may direction ng Lord sa akin na mag-pray tayo. At nung pagkasabi ko sa iyo, sabi mo, kanina ko pa gusto mag-pray. Kasi atat na akong mag-pray. Iniintindi ko rin yung kanyang, yung kanyang reaction o yung kanyang behavior na parang gusto na niyang umalis. Kaya hindi ko na sinabi. Pero nangusap ang Lord sa kanya. Pray. So, ang ginawa namin, nag-holding hands kami. Then, nag-pray in other tongues kami. Antindi ng anointing.
So, palagay ko naririnig nga kami sa kapitbahay no, ang dami mga nag-uusap doon. Kasi pader lang na mababa yung yung pagitan. Nag-speak in tongues ako, nag-speak in tongues siya. And then siyempre, bata pa kami, marami pa kami hindi nalalaman tungkol sa mga diyan. Although alam namin na nakaka-distract ito sa mga unbelievers, pero mas nangibabaw sa time na yon yung apoy. Kaya hindi na namin nalintanan kung ano sasabihin ng mga ibang tao. So, nag-speak in other tongues kami siguro mga 30 minutes na nag-speak in other tongues kami. And then, pagkatapos ng pag-pray in other tongues namin, and then nakita ko yung kanyang future. Yun pala, ay hindi pa siya pastor noon, pero actually may problema sa church nilang matindi. Hindi niya naman kanyang gagawin. Yung church sa time na yun is sa San Carlos City. May problemang malaki. Pero may nakapagsabi sa kanya na ibang pastor na may outreach sila sa Mangaldan. At i-consider mong ipag-pray sabi sa kay Frank. And then pinagpipray niya yung Mangaldan hanggang sa may anointing na ipag-pray na pero hindi niya alam, hindi siya makapag-decide kung tatanggapin niya ang offer na siyang magpapastor doon. Kasi, syempre, ang isang unang iisipin niya doon is financial. Yung financial situation. Kasi baguhan pa lang yung church na ito, and then syempre yung family niya. Paano ang support ng family niya? So, ang dami niyang kinukonsider bakit hindi niya ito mapagdesisyonan. Pero doon sa vision nakita ko na blessed siya sa lugar na yon. So pinrapisi ko ito sa kanya. Sabi ko sa kanya, hindi ko na malala yung saktong salita kasi yung sinabi ko, hindi ko na rin malala kung nasabi ko yan. Basta ang content ng aking sinabi sa kanya ay wala kang dapat ikabahala, go, dahil inayos na ng Lord ang lahat. Ang iyong buhay, pamilya at ministry sa lugar na yon. Sa time na yon, imposible. Posible na ganun ang mangyari. Pero sumunod siya, and then matagal kaming walang communication, and then nalaman ko, siya ay pastor na sa church na yon, and then one time, in-invite niya ako nag-preach doon. Hindi pala nag-preach, kundi ninong pala, naging ninong ng kanyang anak. And then nakita ko, may sarili na silang building, may sarili na siyang sasakyan, at sinabi niya sa akin, may 3 na siyang sasakyan. Then sabi niya, naalala mo yun? Sabi niya, naalala ko yung time na nag-pray tayo. Pero yung mga saktong sinabi ko ay hindi. Pero alam ko na mayroong confirmation na pinapapunta ka ng Lord doon. So that is the word of wisdom. Paano ko nalaman yon? Paano ko nalaman na ganun yung magiging future niya doon at malakas ang loob ko na sabihin sa time na yon na huwag kang magduda, huwag kang mag-atubili, pumunta ka doon dahil inayos na ng Lord ang lahat. Paano ko nalaman yon? Hindi ko nga alam na yun ay word of wisdom sa time na yon kasi basta nag-prophecy ako at yun na lang lumabas. So yung prophecy ko sa time na yon ay mayroong revelation which is word of wisdom, yung mangyayari in the future. And actually, bago siya, may mga nangyari na sa akin, word of knowledge and word of wisdom. Pero sa time na yun, hindi ako aware na yun na pala yung word of knowledge and word of wisdom. And then naging in a regular basis na pag ako'y nag-preach, pag ako'y nagturo, pag ako'y nagpakanta, then mayroong revelation knowledge na dumarating. So that is an operation of word of wisdom. At hanggang ngayon, si Pastor Frank, nandoon pa rin siya. Pinagpapala pa rin hanggang ngayon. Okay, so ngayon ay dito muna tayo magtatapos sa lesson 11 natin ng Gifts of the Holy Spirit. Sa susunod, pag-aaralan natin ang Discerning of Spirits and then meron pang 3, the Power Gifts kasi may 2 lessons pa kayong natitira. So tingnan natin kung paano ito ituturo sa atin ng Lord. Yung Discerning of Spirits and then the Power Gifts, the Gifts of Healings, the Working of Miracles, and the Gift of Faith. You're blessed.